Alright, ito na. Uli niya. Tawa naman natin itong ano. Yung luto na ano. Okay lang nito. May stick na pala ito. Kaso, laki pala nakakainis guys. Hindi pa one time. Hindi kaya one time. Ha? So, hindi advisable, huwag na kayo mag-stick. Maganda lang tignan, pero ito mag-stick na. Ang ganda yung stick. Kasya na. Sorry na pinaka-stick na. Ang stick pang kasang sagad na. Kunti na. Yung pang sagad na. Ginagawa ko. No! No! Nice. Kanya nga eh. Diba? So ayan, ihaw lang. Maganda rin malutong itong tas the best to pagka yung ano. Na experience ko lang kasi dati nagtitinda akong sisig. Pagka yung the same day, boil, ihaw, tas tagtag. Tapos, normally minsan sinusitay ko eh. Pero pag yung galing fridge, sinutay mo, sure yun, matindi-mantika nun. Pero pag yung the same day at the same time mo ginawa sila step by step, hindi siya masyadong oily. Pero pag yung frozen, ay yung nirep mo. Kasi kung maraming order eh, kailangan adi-hide, naka-prepare na. Nagawa ko, naka-ihaw, tapos nakahiwa na rin. Hindi ka mahirapan pag ano. Pero pag yung, minsan, pag sisig lang order, yun. Same day, so madaling araw ko na prepare lahat. Mas okay. Kasi talaga nag-oily. Tinitingnan ko rin yung sa Lusing eh. Kasi yung concept, ginagaya ko yun sa Kapampangan din. Kapampangan din. Yung talagang walang, yung tipong parang hindi inadobo style. Tapos walang mayonnaise, yung calamansi. Ang ano ko lang, hindi ko ma-omit yung liquid seasoning. Hindi ko alam kung parang nakasanayan ng pag may liquid seasoning, okay siya. Pero pag wala, parang may kulang. Pero pag sa Lusing naman, parang wala naman talaga eh. Parang typical na ano lang eh, karne lang na lasang sunog-sunog eh. Siguro yung feeling na lang din na nandun ako sa Lusing, kaya syempre dinagurigi yung sisig, kaya ang the best. Okay din. Nag-aamoy sisig ka. Dati pag doon sa mismong sa Angeles, pag uwi mo, may sisig ka na rin. Hindi matagal eh. Ito, binoil ko ng ano. Normally, pag nag-boil ako ng ganito, lalo pag big volume, kinukuha ko yung lard nun. Tapos habang nag-grill, nag-ano ng lard konti. Pinapahiran ko lalo yung atay kasi dry yun talaga eh. Tapos pag ano, mabili ko ng order ko pag maganda lang dito yung dito. Bili na ito pag small quantity. Mga gatong dito. Tagal lang. Konti kasi yung uling ko. Isang supot na nilagay ko. Parang konti ng tindan. Dito na lang kasi dito na lang bumili. Hindi lang sa palagay bumili. Kasi ano yan dito. Kaso na isa dito eh. Pagka iwan mo na nga lang. Mga tayo pag nilagay ko, iniiwan ko na pag I think kailangan ko mag-add
para mapibilis. Pero maganda yung luto ngayon. Lalo pag diretso ka, malutong ito. Saka mas okay pa rin talaga yung dinakdakan o sisig na inihaw kaysa sa prito. Kasi maano eh, or mataba. Pag ma-needed ka na, mararamdaman mo na ano. Masarap sa unang kagat, pero yung afterwards yung ilang kagat eh, pang hindi ka na uulit. Hindi naman siya umilit. Minsan to, makapoy to eh, pag sobrang init na. Ibig sabihin hindi masyado na init. Ito lang naman. Sana ma-post ko nga itong content ko na kompleto, pati mga sinasabi ko. Wala lang, mga idea saka. Kasi nakikita ko rin marami rin ng chef na share din ideas nila. Pero yung ibang chef kasi hindi naman sa ano, eh, parang hindi mo kasi natitikman eh pag sa video. Oo, kasi sa ano yun. Hindi, sa experience ko, ang hirap eh. Lalo yung minsan wala naman satisfaction yung chef na tumitikon. Hindi mo talaga masasatisfy mga ibang mga taong gano'n pagkain. Walang satisfaction. Parang ang dali lang sabihin ng mag-add ka pa ng lemon juice, mag-add ka pa ng garlic, mag-add ka pa ng... Hindi, yan naman talaga sabihin ng gano'n eh. Kasi dun ka mapapansin eh, pagka sa mga food tasting, yung daming ginasabi na siguro ano pa, konting ano pa, lagyan lemon zest sa mga recipe. Dun ka rin mahahasa. Pero minsan sinasabi lang naman. Pansin ko lang eh. Lalo na pagka sa mga food tasting na may mga special guests. Food tasting. Sigurado yun lahat yun may comment. Eh, hindi ko pa sa mga past experience ko kasi wala na masyadong food tasting. Sa ibang kasi sa airline company, pagkain ng aeroplano, hindi naman nagpo-food tasting. Pero puro bulk, big volume pinagtrabaho ko. Hindi siya easy. Pag big volume, pasma. Saka pagka this failed ganda lang kasi tingnan. Saka pag nakaskip pa, kasi kung nadadamage pa yung karne. So pag nagagalaw mo pa yung karne, nasisira siya. Itong ano kasi, nakikita, ano kasi yun eh, mga lalim, parang pag sobra na sa luto, okay na naman, kasi talaga based on puro fat lang mga isin, lakdakan. Pero pag yung hindi mo siya nakuha talaga na yung fat e buo pa, ay parang ano na yun eh, hindi na rin masarap yung gano'n eh. Minsan nakikita ko yung mga nag-post lutong kawali, hindi naman na nakikriticize, pero sobrang lutong nga. Pero yung makikita mo naman yung na parang nagsisipon yung taba niya, hindi yun maganda kasi hindi yung masarap kainin, masarap lang yung balat lang maubos dun. Pag nasusobrahan kasi nyo sa palambot, or pag sa oven kasi minsan nga pagka crispy patang ganda lutuan sa oven na lagay mo ng yung sa warmer yung parang holding mga oven, lagay mo ng 3 days boil mo, pero steam mo ng sa kalating oras, boil mo ng 40 minutes or 1 hour, tapos ilagay mo sa holding oven ng 3 araw. The more na tumatagal, walang kasi ang ganda ng kinakalabasan eh. Pwede pa yung gawin mga holding oven, pwede pang gawa ng chicharon. Kasi yung mga pagkain ng mga steak, syempre hindi nyo nang pinakasawa na kayo. Lahat yata ng recipe ng invento ng para sa stock nyo, magagawa mo na. Pero pag yung mga chicharon, yung mga ginagawa sa kakaiba yan, ayun ba ang ginagawa ko lagi na contribution ko sa pulutan. Kasi normally yan, may mga kanya-kanyang contributions. Kasi hindi uso yung
barbecue na naka-stick. Tinatsaga ko yung stick para lang ano. Parang katulad nyo, para masarap kainin dahil naka-stick. Dahil siyempre sinasabay ko habang nagtatrabaho, natutulog. Nakikita ako ng mga kasamaan ko. Siyempre, yung iba nainggit. Yung iba, ang hihingi. Pinapaparami yung ano mo. Dapat ito, luto-luto pa eh. Mga crispy pa eh. Lalo itong yung part ng pera ko, nakikita. Right. Kasi hindi ako hindi ako nagkakain ng taba eh. Hindi naka-prepare nga akong chicken breast eh, barbecue ko rin sana. Pero na-realize ko na yung pag-post pala ng video eh, ang hirap pala. Yung setup pa lang, nakala ko gano'n lang. Kasi yung gumagawa ko sa shorts, yung mga pull up, pag nagpo-pull up ako. Siyempre, raw lang, tapos pinapost ko, hindi ko nang mind kung may makakakita kasi wala nang makakakita. Sa dami yung parang personal mo rin lang naman. Kasi tulad nung nag-post ako ito sa bahay, katatayo lang. Biro-biro lang. Tapos nandun pa rin siya. Parang makikita, parang 4 years na, 3 years na parang nakalipas. Yung bagong tayo yung bahay. Ano pa yan yan? Okay, bandit. Yan yung maganda. Ito yung yan, speed moves na. Tatagal tayo. Hindi ko pa natin yung cross. Pero yung ganito okay na to eh, kasi nandun na yung smoke flavor ng ano eh. Yung sa binakdakan. Goods na yung ganyan. Pero sa akin, wala namang masamang ano to. Tagal-tagal lang to. Yung madit, i-stick ko pa nga eh. Tapos, kaya natin itong simula na ito atay. Atay na pamatay. Mukot yung oil yung grill. Yes. Ito pa lang bantayan mo kasi. Then si Fed mo sulat mo. Wala na. Mas slow po na siya. So kasi, pag the more din mo silang iniihaw, yung matagal, pag ang 1 kilo mo na pork, ayos, ang matitira na lang dun, siguro na 700 or 600 grams. Cook weight.
parang gano'n. Hindi naman yun exact, pero parang gano'n. So, after mo i-boil, gagaan na. Tapos pag yung napadrip mo pa, napadrip yung mantika niya, lalo siyang nagsishrink. Wala namang overcook to, taba. Ay, meron pala yung parang support, pero yun yung pag-isa gatong point mo. Hindi mo siya ang gusto ng overcook ng mga okay. Bye. Konti naman ang uli. Paborito ng asawa ko to. Sa side ng asawa ko. Sila dinakdakan yung pagka ang gusto yung pulutan. Sisig dinakdakan. Pero sa side namin makasisig kami. Yung sisig na, pero walang mayonnaise. Ang ano ko lang naman, yung kinukonsider ko lang dito, pagka sisig sa dinakdakan, mamamalengke. Ang hirap kasi bumili ng atay na manok na atay lang eh. Normally, pag sa palengke, may balon-balon na, tapos parang sayang. O pwede mo gawin sa ibang recipe, pero paano kung wala ka na, nagluto ka lang doon sa bahay na, tapos alis ka na rin. Eh di syempre, parang sayang pera pa rin sa balon-balon. Pwede mo rin yan, pulutan pa rin, pero kung dinakdakan, pag pork liver ka, walang tapon, lahat po. Tapos kaya mascara, bato, yun po. Saka yung ginger, medyo okay siya pag nagaan sa tapa. Gusto yung ganito, yung dahan-dahan lang, hindi din bigla sa apoy. Kasi mas maganda yung lutong na balat. Ay. Bye. Ubus na yung oras. Ano kaya yung pag sa YouTube? So, kakatin mo na lang. Ayan, wala. Pero ito, popost ko to ng raw. Titingnan ko kung para something to look back on pagka kasi okay din yung yung nakikita ko minsan sa amin. Post your comment kung sa ginawa ko ano mali or ano yung pwede pang mas madaling gawin para mas mapadali. Yun yung nakikita kong maganda idea yun. Kaya kasi minsan pag binabasa ko naman yung comment, minsan bloody din yung mga nonsense na sinasabi. Nakakaano lang. Mag-edit, paano hindi ako mag-edit ng video. Kapag nito maluto, pag na po. Kasi na po. Karne dyan. So, pati lang naman din yung atay mo. Pa isang kilong karne, kalating kilong atay yung nagagawa ko. Kasi siguro yung sibuyas mga okay ka lang. Wala namang masama magkalahating kilo. Kasi 400 or 400 kilo. Ay, 400 kalating kilo. 500 grams or 400 grams. Pero hirap din sakto eh. So, 4 naman ako siguro. Foods naman.
Masarap naman si boss, lalo pag naluto na sa suka. Ito, katayin mo naman yun. Speed mix lang. Ito, lagyan natin. Ito tayo. Ay, maganda rin yun. Mas mabilis yung dito. Yan. Ay, dito nga. Ay, ito yung pangit. Hindi yun. Uling ko na. Yung pang ito, inikot-ikot ko na. Pay-pay na lang. Torch na to. Hindi siya masyadong, wala siyang masyadong char. Akong torch kasi, pwede kasi i-torch ko naman para may char. Char. Yung parang puspos na yun. Supported. Nasa bibigyan. Uling din. Pala. Alright, last. Tapos chop-chop na lang to. Chop-chop tapos lagay dun sa mixture na anong ginawa ko. Okay na. Pwede na. Pwede na lang mayonnaise. Ito pa. Wala akong ano eh. Wala akong white pepper. Parang para sa akin, goods yun pagka pangbalanse ng umay sa mga mayonnaise. White pepper. Kailangan maabot ng tamang lagay para pag nasobra kasi nun, parang maanghang yun. Pero pag ginawa mo siya sakto lang, parang umami din. Kasi sa white sauce, white pepper. Marami siya. Pero di ba pagka nagagawa ng white sauce sa school, peppercorn, bay leaf, cloves,
Lahat na yun. Pero sa ano, white pepper, salt, goods na. Okay lang. Tapos na to. Sakto. Sakto. Yung mga konti ng building. Kung may torch, kung wala kasing laman yung torch ko eh. Maganda yung torch pang finishing touch sa mga para mga hindi natamaan ng grill ng mga sa mga ganyan para tamaan ng torch. Yung follow up lang. Nasa na. Kasi parang hindi siya pwede ito ano. Pwede mong biglayin sa hindi naman ina-advise kasi direct flame sa gasol eh. Pero hindi naman sama kung pwedeng biglayin kung parang nakukulangan ka. Tapos nagsisave ka ng ulit. Budget. Okay, uli. Ito pagka pinapalambot yung karne ng dinakdakan, kailangan nandun. Kailangan na din siya eh. Malambot to the bite. Kasi minsan may sisig na may nakibano doon. Hindi naman nila masyado talagang pinapalambot. 30 minutes ng boil lang. Parang kulang yun eh. Para sa akin lang, ang problema kasi din pag ano, lumalamig. Yung nagtumitigas ulit siya. Kaya minsan nga, no choice, nahiwa ko ng pangdinakdakan. Sasalang ko ulit kasi para sa akin malambot na. Pero pagka sa pinatikin ko sila, parang yun ang number 1 tool eh, kailangan huwag ka mahiyang patikim. Nagkakama kasi minsan hindi mo rin masasabi. Kaya lang, ang ano lang doon nakakapagod din. Kaya yung ang daming revision, daming pinapadjust. Dali mo naman mag-comment pa sa ano. Siguro dagdagan mo pa ng ganito, ganyan, mag-reduce ka pa ng mga add mo dyan. Pero kakain yun ng oras eh. Kaya ganun talaga. Kaya yung iba, takot na magpatikim kasi ganun nangyayari. Lalo pag makasama na yun. Pwede na, okay lang. Pero dagdagan pa ng ganito, masari yan. Kaya hindi nasasakto. Mga ganun style. Masyadong crispy yung part na ito. Yan, di masyado. Dapat ito medyo matigas eh. Medyo may lutong pala kasi rin ito. Di masunog. Pero yung gilid niya sunog na yung ibaba, pero ito yung gilid niya medyo matigas. Yun yung masarap makapag na ma-achieve yung pag ganito yung daan-daan. Ay, wala. Init na nga ako. Walang ganda ng uling pa eh. Ito walang sayang.
Type. Pero medyo okay lang minsan para sa akin na may konting dugo-dugo pa siya eh. Wala, pero kasi baboy eh. So, ano yun, mga bacteria. So, kasi lalagyan mo siya sa suka eh, sa acid. So, patay pa rin yun. Diba? Yung una kong bababad din. Maluto na siya sa suka. Or, pwede mo siyang separate na lang sa isang container. Doon magbabad sa suka. Para hindi makakontaminate lahat yung kung sakaling para sa hindi goods na pinulang pa rin sa suka, hilaw pa rin. Tagal ah. Saan oras ba? Hindi talaga magluto ng ano. May sabi nga na pagmamahal. Isang pitch time talaga din. Hindi naman yun eh. Kasi ano lang. Oh, may mga magagaling talaga magluto na magaling. Pero meron din naman yung pagkumpleto, yung lahat ng ingredients available. Yun, magagaling din talaga. Pero meron din yung mga kahit kulang na gagawa pa rin nila ng sarap pa rin. Yan mahirap minsan. Gaya ng sa kare-kare. Kare-kare gamit ka ng skippies. Peanut butter. Sarap yun. Kumbaga nandun ka na kagad. O gamit ka ng fresh na mani. Long way to go ka para sa kare-kare na masarap. Skippies na peanut butter. Lagi mo na isang garapon. Yung maliit. Kumbaga ano talaga mo eh. Gusto ko na yung pasok to para makapaghiwa na ako. Pasok to yung inaban. Diba? Pag minsan nga, yung last time na nag-catering ako, mag-isa ko lang. Parang 10 tray na tig 10 tray per tray, good for 20 packs. 10 tray, mag-isa ko lang. Yung problema ko, siyempre, easy. Na yung missing plus ko, hindi ko na-achieve yung missing plus para sa lahat. Kasi kaya naman talaga ng isang tao yun eh. Everything. Mga market, costing, hugas, linis, delivery. Pero kailangan yung missing plus talaga. Kailangan. Almost finishing ready na talaga. Oh, yung iba kasi sinasabi, fresh. Parang fresh. Same, yung ba, alam minute minuto. Pagka sa katulad kasi yung kinikatering ko lang naman online, tapos parang hirap ma-achieve eh. Pero ako dinidikit ko pa rin doon sa oras. Pero sinasabi ng misis ko sa akin, no choice ka talaga kasi lalamig kasi parang minsan yung lumalabas sa oven sa akin dito. Hindi naman ganun yung na pag yung kakainin na nila. Kasi yun nga, yun ba, as much as possible, bagong luto mo dadating dun. Problema pala, hindi rin pa nakakainin pa. Dadating pa minsan sa resort. Mas up na pagdating mo, ano na. Yung, siyempre, nagbiyahe, tapos yung lagay, may Pilipino. Yun ang ano. Kasi ngayon sa online, parang tinitingnan ko yung bihira na yung online sale. Mga bihira na yung bumibili sa online, parang gano'n. Manila siguro, Manila talaga ano pa rin, booming eh. Kahit nga, hindi naman ganun kasasarap yung mga pagkain. Hindi naman sa ano pero, ay, baka bago din sa ating pangalan. Kasi lasagna pinili ako. May tinikman kami doon na sikat. Ito na ba yun? Yung parang pinagkakagawa nila na parang next month complete daw, sabi ng mga ito. Parang yun. Hindi ganun yung lasagna na next ko. Kasi lasagna yung binibenta ko, so nagtatry ako sa lasagna. Tapos tingnan ko yung mga review sa akin. Yun daw. Siguro nakagawa lang siya ng pangalan kasi para sa akin yung mga lasagna na parang style Big Mac yung sauce hindi kasi hindi ganun yung nilalabas ko ano
medyo dry na rago. Hindi, hindi masos kasi bagsak ang lasagna ngayon. Pero ang lasagna naman talaga, bagsak naman talaga. Pero bagsak yun, ganyan yun sa plato. Hindi yung tatay. Yung masos. Ang problema, pagka sa mga dinner service na lasagna mo, ano, yung mga plating yun. Pag bagsak, mga ganyan. Awit, kailangan tindig. Goods na to. Tara, hiwa naman.